umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Dito po sa nakita nating video ni Senator Amy Marcos kung paano po niya siraan ang kanyang kapatid na si PBBM. So ito, i-play natin mga kababayan. Kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sat Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Uli at lagi, hindi ako nawalan ng... Kita nyo mga kababayan ha, yung script na Amy, yan din yung script ni Jonathan Morales noon. Alam mo, Senator Amy, ang kapal na mukha mo. Diba? Ang kapal na mukha mo, nasiraan yung kapatid mo. Hindi ka na naawa. Hindi mo na ikinahiya yung pamilya mo. Alam mo, kung talagang kung talagang tapat yung hangarin mo sa mga kababaeng Pilipino natin, bakit hindi ka magpa-DNA para malaman ng taong bayan kung talagang tunay na Marcos ka? Kasi biruin nyo mga kababayan hindi magagawa ng isang matandang kapatid, lalo na ng isang ate, ang ilaglag ang kapatid mong nakababata. Kahit sa totoong buhay, hindi magagawa mga kababayan ng isang ate na ilaglag yung kapatid niya na nakababata sa kanya. Pagkos yung iba pa nga, tinutulungan yung kanyang kapatid para makabangon. Yung iba, tinutulungan yung kanyang kapatid para makabangon. Yung iba, itinatama yung pagkakamali ng kanyang kapatid, pero never niya sisirain yung kanyang kapatid para lamang bumango yung kanyang pangalan. Kapal na mukha mo, Senator Amy. Diba? Ito, boses to ng mga loyalista na nagtiwala sa'yo at ibinoto ka pa rin dahil nga Marcos ka. So ngayon, kung talaga na ikaw ay isang tunay na Marcos, bakit hindi ka magpa-DNA? Naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party, nag-arapalan, naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. 21 years.
Kapal na mukha mo, Senator Amy. Idinamay mo pa si First Lady. Pinagdudahan mo pa yung pagmamahal ni First Lady kay PBBM. Diba? Sinabihan mo pa na yung mag-asawa ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Isipin nyo mga kababayan, kung talaga na may malasakit, etong si Senator Amy Marcos kay PBBM, dapat ang ginawa mo, tinulungan mo na lang ang kapatid mo. Dapat ang ginawa mo, ginabayan mo na lang si PBBM para patakbuhin ng maayos ang Pilipinas. Pero ano ginagawa mo? Sinisiraan mo pa si PBBM. Bakit? Sa tingin nyo, bayan, bakit biglaan yung paninira ni PBBM, ni Senator Amy kay PBBM? Kasi nabisto yung bagman ni Senator Amy Marcos. Nabisto yung bagman mo. Magnanakaw ka pala. Di umano. Diba? Oh, wow. Tama yung sabi ni Maribeth Said. Sangkot siya siguro sa katiwalian. Posible. Di umano. Diba? Kaya ganyan yan. Alam nyo ba, sa totoo lang mga kababayan, kaya gusto nilang patalsikin si PBBM para hindi na matuloy yung investigasyon sa maanumang flood control. Kasi marami po talagang malalaking personalidad at politiko ang makukulong at madadawit. Yan yung totoo dyan mga kababayan. So ngayon, eto, pakinggan natin yung sagot ni Atty. Claire Castro dito po sa mga banat ni Senator Amy. Eto. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon. At maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumalyang flood control projects na to? Tama. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte. At saka isipin nyo mga kababayan sa panahon ni Digong, nung hinamon ni Digong, ni Trillanes, etong si Duterte na magpates patungkol po sa ipinagbabawal na bato, ano sabi ni Roque? Hindi pwedeng utusan ng presidente. Walang kahit na sino mga tao ang pwedeng magsabi na magpates ang presidente kasi nagawa na po yan ng presidente nung panahon ng eleksyon, mga kababayan. Nagawa na po ni BBBM yan nung panahon ng eleksyon. Kaya hindi na po pwede na gawin ulit yan ng presidente. Bakit? Sa tingin nyo ba, mga kababayan, pagka ginawa ni PBBM yung gusto ng mga DD-set, sa tingin nyo matatapos dyan ang lahat? Hindi. Sasabihin nila, pag negative yung resulta, binayaran ni PBBM o tinakot yung isang yung isang departamento na nagsasagawa ng mga testing. Pagka naman mga kababayan, naging positive, dire-diretso yung pagbabatikos nila. Pagka naman negative uli, sasabihin nila, binayaran lang. So wala pa rin pong matatapos kapag ka pinagbigyan ng presidente yung gusto na mangyari ng mga DD-set. Tandaan nyo po yan. Ano po, ngayon tuloy natin. Kung mami nagmamarihuana at nagsanil, hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng
lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Oo. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumalyang flood control projects na to? Tsaka tandaan nyo mga kababayan ha, bakit ko nasabi sa inyo na ito pong tawag dito, na ito pong script ni Senator Amy Marcos ay katulad ng script ni Jonathan Morales. Kasi kung ano yung sinabi ni Amy Marcos dyan po mga kababayan sa entablado kung saan nagsagawa sila ng rally, yan din po sinabi ni Jonathan Morales sa Senado. Idinawit nyo pa yung nananahimik na tao na si Miss Maricel Soriano. Kapal na mukha mo, Senator Amy. Diba? Galit na galit sa'yo ngayon yung mga Marcos loyalists. Ang sabi ng mga Marcos loyalists, magpa-DNA ka daw para malaman nila kung ikaw ba talaga ay tunay na Marcos. Kasi hindi magagawa ng isang Marcos ang sirain ang kanyang kapatid at ipagpalit sa kalaban. Parang makapili ka. Kung noong unang panahon, merong mga makapili, balingbeng, ganun ka, Senator Amy. Yan ang nakikita sa'yo ng mga kababayang Pilipino natin. Masama ang loob sa'yo ng mga Marcos loyalists. Okay lang sana kung yung accusation galing sa iba. Pero mas matindi kung galing sa'yo. Kapatid ka pa naman din. Diba? Kapal po ng mukha nyo, Senator Amy. Hindi po libelous yan. Sinasabi ko lamang po yung totoo, mga kababayan. So ngayon, kayo, kung kayo tatanungin mga kababayan, ano masasabi ninyo? Hingil po dyan sa mga ibinulgar na yan ni Amy Marcos na di umano, si PBBM daw, gumagamit ng ipinagbabawal na bato, kasama daw si First Lady. At lalo pa daw pong nagpatuloy ngayon. Sabi ni Amy Marcos yan ha. Diba? Yung dalawa daw mag-asawa, gumagamit. Kasama daw po etong si Saplag Dameo. O yun yung sabi ni Amy Marcos. So yung mga didishit na tanga, tuwan-tuwa naman. Kasi nga, yung script na dati pa, ibinalik na naman nila ngayon. At si Senator Amy Marcos ang nagbalik. So ano pa masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo. Hingil po sa topic na yan.